Amen, amen. Great singing, amen. Are you excited to hear the Word of God this evening? Amen! Alright, tayo po yung magsitayong lahat at tawagin po natin ang ating tagapagsalita, walang iba kundi Sir RG Landicho. Well, come on! Parang tataboy lang ang aso. At, okay, sige. At salamat sa Panginoon sa muli pong pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama sa gabing ito. Amen! At masarap pakinig ng mga Tagalog na kanta. Amen! Nauunawaan mo talaga. At alam niyo po, tunay nga po na napakapalad po natin na meron tayong Diyos na malalapitan sa oras ng kagipitan at meron tayong Diyos na papasalamatan sa oras ng kasaganahan. Meron po tayong Diyos na makapangyarihan. Amen! At siyang Diyos na naglagay po sa atin, na nagdala po sa atin dito sa church. At sa pong Diyos na kung saan ay nagpahintulot upang sa gabing ito tayo po ay magkasama-sama upang muli po mag-aral po ng salita po ng Diyos. Okay, sige po, tayo po ay magbukas ang ating Bible in the book of Lamentations chapter number 3. Lamentations chapter number 3, beginning from verse number 21 down to verse number 23. Sa may mga Bible, pakishare na lang po sa mga walang Bible. Okay. Verse number 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. Verse number 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. This evening, I would like to talk to you in the subject, recall the attributes of God. Recall the attributes of God. Tayo po sandali manalangin. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, for giving us the privilege na muli pong matuto sa inyo pong salita. Panginoon, kayo po ang maitaas, Panginoon, sa paghahayag ng inyo pong salita. May your name be lifted up. May your word, O God, be magnified, Panginoon. Nawa, hindi po ako ang makita, kundi kayo po ang makita, Panginoon. At naway maging kalarado ang delivery, Panginoon, ng inyo pong salita sa inyo pong mga anak. Pumunta kami sa church, Panginoon, upang matuto sa inyo pong salita. Please help us, O God, to accomplish the purpose of coming to church. Kayo po ang maitaas, Panginoon, at alam po nakikita niyo po na karumihan sa aming puso't kaisipan, patawarin niyo po kami. Holy Spirit, O God, please flow through me as I preach your word. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako tutulungan, hindi niyo po ako alalayan, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang kumilos po, Panginoon. Mag-isa mga anak po ninyo na makikinig, kayo po ang kumilos, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Please be seated. At muli po, ako ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa muli pong pagkakataon na ipinagkaloob po sa akin ang muli pong makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. At kagabi lamang po ay kinausap po kami. Ako po ng ating pong mahal na pastor at na ako po ay muli pong magbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay may mensahe sa bawat isa po sa atin. Amen. At sabi ko nga po, kung meron man unang-unang tatamaan, walang iba kundi ang nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa kadahilanan, kung hindi po ako tatamaan, hindi po ako mabibless sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, for sure, hindi rin po kayo mabibless. At kung sino man unang masasaktan, dapat ako yun. Amen. At maghahanap ako ng karamay. Okay. Okay, at dito po sa talat, ang binasa po natin, sa Lamentations chapter number 3, beginning from verse number
21 down to verse number 23. Ito po ay familiar passage na po dito po sa Book of Lamentation. At marami na pong minsay ang atin napakinggan through these passages na binasa po natin kanina. Pero ako'y naniniwala po na ang Diyos ay hindi po nauubusan ng mensahe para sa kanyang mga anak. Amen? Ang Diyos po ay hindi po nauubusan ng mensahe para po sa kanyang mga anak. Konting background lamang po ng Book of Lamentation. Okay? At ang Book of Jeremiah and the Book of Lamentation, ang writer po ay walang iba kundi si Jeremiah. In the Book of Jeremiah, makikita nyo po yung katatagan ni Jeremiah po doon. Makikita nyo all the trials na na-experience ni Jeremiah ay na-overcome niya sa kadela ng talagang grabe mga kapatid. Grabe ang endearment niya sa Panginoon. Grabe yung tiwala niya sa Panginoon at grabe talaga yung kanilang relationship po ng Panginoon. Pero dito sa Book of Lamentation, makikita nyo po dito mga kapatid that even the prophet of God ay pwede rin manghina. That even the prophet of God na natagurian na the weeping prophet at ang kanyang pag-iyak ay hindi bunga ng kanyang pagkakamali, ang kanyang pag-iyak ay hindi bunga ng kanyang kasalanan. Ang pag-iyak po ng propetang si Jeremiah ay bunga po ng katigasan ng mga ulo ng taong pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Ang Kingdom of Judah po, doon po siya naitalaga. Alam niyo po, nahati po ang United Kingdom of Israel. Hindi na sila united, nahati na po. At sa Kingdom of Judah, ay during this time mga kapatid, during that time, si Jeremiah po ang nakatalaga. At kung pag-uusapan ang lakas, mas malakas po ang Kingdom of Israel. Sa kadila na ang Kingdom of Israel po ay binubuo po ito ng 10 tribes with the remainders of the tribe of Benjamin. And the tribe of Judah na kung saan doon po tinalaga o tinawag si Jeremiah bilang propeta, yun po ay ang tribe of Judah and the majority of the tribe of Benjamin. As far as yung power is concerned, mas powerful po ang tribe of Israel. And of course, merong protection talagang special po ang tribe of Judah. Sa kadila ng alam po natin, ang Diyos ay merong pangako kay David. May pangako po ang Diyos kay David. At because of that, mga kapatid, nagkamali si Solomon, pero sabi ng Panginoon, bagamat ikay nagkamali, pero hindi ko hatiin ang kingdom sa panahon mo. Hatiin ko ang kingdom sa panahon ng iyong anak na si Rehoboam. Nahati ang kingdom. Natira po yung Judah sa yung kingdom, yung Judah, tribe of Judah, na tinawag po na Southern Kingdom, which is the Kingdom of Judah, na kung saan ay naandun po nakatalaga si Jeremiah po. Okay? At naandun po ang protection ng Panginoon. Andun po, hindi man siya malakas sa bansa, pero before ka makapunta sa Kingdom of Judah, dadaan ka muna sa Kingdom of Israel. Ibig sabihin, mas exposed pagdating sa gera ang Kingdom of Israel. Nakukuha niyo po? Nakikita niyo po yung protection ng Panginoon? Na before dumating sa Kingdom of Judah, andoon ang exposure ng Kingdom of Israel. Bagamat hindi po magkasundo yung dalawang ito. Hindi po magkasundo. Pero makikita niyo po, hindi naman sila yung hindi po sila yung nagigera. Okay po? Hindi sila magkasundo, pero makikita niyo mga kapatid, sa kabila ng lahat ng protection ng Panginoon, they still disobeyed God. Dinisobey nila ang Panginoon, ang utos ng Panginoon, and because of that, inalaw ng Panginoon na ang Kingdom of Judah ay masakop po ng Babylonian Empire. Nasakop po sila ng Babylonian Empire at talagang sira, talagang yung destruction ng Kingdom of Judah, ng Jerusalem. By the way po, the capital city of the Kingdom of Judah is Jerusalem. Talagang sira talaga. And because of that, si Jeremiah po, na tinalagaan ng Panginoon, alam ni Jeremiah kung bakit nangyari yon sa kadila ng matigas ang ulo ng mga Israelites. Matigas ang ulo ng mga taong pinili ng Panginoon kung saan siya nakatalaga. Alam ni Jeremiah ang rason kung bakit yun nangyari. Sa kadila ng marami namang nangyaring gera. Pero talaga mga kapatid, pag maayos sila sa Panginoon, talagang grabe ang protection ng Panginoon. But because of their disobedience,
Pagiging hard-headed po nila mga kapatid, nangyari po yun. At bilang propeta ng Kingdom of Judah, nandun yung kalungkutan po ni Jeremiah. Andun yung kanyang kalungkutan, andun na talagang spiritually, bumaba siya talagang bumagsak siya mga kapatid, spiritually. Kaya in chapter number 1 of the book of Lamentation, verse number 1, sabi po dito, how that the city sits solitary. Alam niyo yung solitary po dyan? Desolate or alone. That was full of people. How is she become as a widow? Alam naman po natin yung widow. Talagang alone. She that was great among the nations and princess among the provinces, how is she become tributary? Could you imagine mga kapatid? Naging tributary na. Kinukuha na ng tax lahat mga kapatid. Bakit dumating sa punto? Kumbaga, nag-ano si Jeremiah, paano nangyari to? Hindi niya pa rin matanggap ang nangyari. Na yung isang city na great, kilala, mga kapatid, ay napawalang kwenta ang lahat, nasira ang lahat. Chapter number 2 of the book of Lamentations, verse number 1. And how that the Lord covered the daughter of Zion with a cloud in his anger, and cast down from heaven unto the earth and the beauty of Israel, and remembered not his footstool in the day of his anger. Ramdam na ramdam ni Jeremiah ang galit ng Panginoon. Wala na si Jeremiah ang ibang naramdaman, kundi ang galit ng Panginoon. Wala na siyang ibang naramdaman, kundi ang pagiging lumoral. Discouraged po si Jeremiah. Yan po ang kanyang naging kalagayan because of the disobedience of the Israelites, mga kapatid. Hindi maganda ang kalagayan ni Jeremiah. Hindi maganda. Nakaraan po, bago po natin pagpatuloy yan, nakaraan po ay mayroong tinuro pong ating mahal na pastor. By the way, every Wednesday we have a series of lesson about the church growth, and in connection to that mga kapatid, our pastor tackled about the attributes of God. Sa kadila ng meron pong malaking kinalaman ang attributes po ng Panginoon pagdating po sa paglago ng simbahan. Ang paglago po ng simbahan ay nakadepende sa paglago po ng bawat individual. Kaya ang bawat isa po ay ini-encourage po palagi ng ating mahal na pastor, every time you come to church, accomplish the purpose. Sa kadila ng andalan kung bakit tayo pupunta sa church, para matuto ng salita ng Diyos individually. At napakagandang malaman na ang bawat isa po sa atin individually na lumalago. Kung ako po ay lumalago sa biyaya ng Panginoon, ang gandang tingnan. Kung si Sir Randy po ay lumalago sa biyaya ng Panginoon, ang ganda tingnan. Kung ang bawat isang anak po ng Diyos na inilagay po sa Christian Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Hil Lorena ay lumalago, napakaganda pong tingnan. Amen? At naniniwala po ko walang ibang kapamaraanan upang ang bawat isa po sa atin ay lumago, kundi yung tayo po ay ma-expose, mga kapatid, sa attributes ng Panginoon. Amen? Sa kadila ng ang totoo pong nagpapalago ng simbahan ng Diyos ay hindi ang bawat individual. Ang totoo pong nagpapalago ng simbahan ng Diyos ay ang Panginoon. Amen? Kaya mapapansin niyo po ang ating pong mahal na pastor every time na siya po ay naghahayag ng salita ng Diyos, makikita po natin, ang lumulutang ay ang Diyos. Makikita po natin all the attributes of God in the preaching. Amen? Makikita every time ang ating pastor nagpipreach, makikita nyo yung attributes lagi ng Panginoon, attributes. Sa kadila ng bilang nakikinig po, pag naunawa natin ang attributes ng Panginoon, mga kapatid, ma-inlove tayo sa Panginoon. At naniniwala ko, pag na-inlove tayo sa Panginoon, there is a possibility na ang bawat isa po sa atin ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, may malaki pong kinalaman ang attributes sa Panginoon sa paglago po ng iglesia. At naniniwala po ako, mga kapatid, na ang Diyos ay ang gusto niya sa kanyang iglesia ay lumago. Nakaraan, pinag-usapan natin yung plano ng Diyos sa paglago ng simbahan. At I hope na naging maliwanag po sa atin that God has a big plan for His church. At walang iba kundi ang simbahan po ay lumago. At meron pong napakalaking kinalaman, mga kapatid, ang attributes po ng Panginoon. Kaya make it sure, mga kapatid, every time na pupunta tayo sa church, unti-unti natin nakikilala ang Panginoon. Huwag tayong pupunta sa church na yung ibang tao lang nakikilala natin. And yet, hindi natin nakikilala ang Diyos.
Sa kadila ng pag na-expose ka sa tao pero hindi ka na-expose sa Diyos, you will be disappointed pag meron ka nang hindi nakita maganda sa isang tao. Kaya make it sure mga kapatid, na ang na-highlight mga kapatid ay ang kadakilaan ng Panginoon. Ang na-highlight po every time na tayo po'y pumupunta sa church, ang nakikita natin ay faithfulness ng Diyos. Kung meron man tayo nakita lumalago, dapat nakikita mo sa Kanya, ang galing ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon sa iyo, Brad. Tapat talaga ang Panginoon sa iyo, Brad. Totoo, naniniwala ko that God is an omniscient God. Sa kadahilan ng grabe ang ginawa sa iyo, Brad. God is an omnipotent God. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Could you imagine? Nabago ka. Parang kailan lang dito sa sa klase po namin, si Sir Rene nagbo-volunteer sa akin, Sir, malaki yung ginawa ng Panginoon. Talagang nag-ano si Sir Rene. Sabi ko, oo naman talaga, Sir. Matindi talaga. Ay, kung ikaw titingin, parang wala ng pag-asa, pero pag ang Diyos lagi may pag-asa. Amen? Kaya mga kapatid, every time na pupunta tayo sa church, make it sure na unti-unti nakikilala natin ang Diyos. Amen? Unti-unti nakikilala natin ang Diyos. Ano po pinaka-nakalulungkot na mangyari po sa atin? Yung tumatagal tayo sa church, pero hindi na natin nakikita ang kadakilaan ng Panginoon. Yung tumatagal tayo sa church, pero hindi na natin nakikita ang faithfulness ng Diyos. Yung tumatagal tayo sa church, pero hindi na natin nakikita ang pagiging makapangyarihan ng ating Diyos. Yung tumatagal tayo sa church, mga kapatid, na hindi na na-highlight, mga kapatid, ang faithfulness ng Diyos. Alam po, nakarami binanggit po si Pastor at pinakaiga ko po, mga kapatid, ay yung patungkol kay Sir Jerome. May nabanggit si Pastor patungkol po kay Sir Jerome. Na nabanggit ni Sir Jerome, the only thing worse than being blind is having a sight but can see the greatness of God. Ano niyo po, talamak po ito sa mga unbeliever. Physically, maayos po sila. Nakikita nila lahat, mga kapatid, talaga. Pero mga kapatid, they cannot see the greatness of God. Kaya hindi nila nire-recognize ang Panginoon. Kaya minsan pag maghahayag ka pa ng salita ng Diyos, tatawanan ka pa. Bakit? Sa kadahilan ng hindi naman nila nakikita ang greatness ng Diyos. Di ba dapat pag naglalakad ka dyan, may hawak ka ng Bible, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, di ba dapat natutuwa sila? Pero hindi natin na-expect na matutuwa sila sa sino man naghahayag ng salita ng Diyos sa kadahilan ng hindi naman nila nakikita ang greatness ng Diyos sa kadahilan ng sila ay blinded, mga kapatid, ng sanlibutan na ito. Pero mga kapatid, nakalulungkot kung yun ay mangyari maging sa Kristiyano. Na tayo po ay bulag na pala pagdating sa faithfulness ng Diyos. Kaya mga kapatid, di ba napakaganda, habang tumatagal tayo sa church, lumiliwanag. Lumiliwanag ang pananaw natin pagdating sa Panginoon. Si Sir Jerome, zero visibility na po talaga. As in, wala na po siyang makita. Pero by the grace of God, nag-involve siya sa soul winning nakaraan. Kinukwento, si Ma'am Eugene ata, nagkwento po sa akin, kinukwento niya kung paano nag-i-enjoy si Sir Jerome, kung paano siya nag-i-enjoy sa kanyang Kristiyano, walang nakikita, pero meron siyang eyes of faith. Amen. Nakikita niya ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya meron siyang, ka-vision ba yun? Could you imagine? Ganun na kalagayan, ang pangalan pa ng niya, ka-vision. Bakit? Ibang vision ang nakikita niya. Amen. Ibang vision ang meron siya. Mga kapatid, maganda habang tumatagal tayo dito sa church, nakikita natin unti-unti ang kadakilaan ng Panginoon. Mga kapatid, in connection sa ating lesson, sa ating topic, which is church growth, mga kapatid, naniniwala ko meron pong napakalaking kinalaman ang attributes ng Panginoon. Balik po tayo sa pag-aaral natin patungkol po kay Jeremiah. Makikita niyo yung chapter number 1 and chapter number 2. In fact, hindi ko lang binasa yung mga succeeding verses, mga kapatid, at sa kadila ng mahaba-haba po yun. Chapter number 3. I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is turned. He turned his hand against me all the day. My flesh and my skin hath he made old. He hath broken my bones. Verse number 8. Also when I cry and shout, he shutted out my prayer. Ay, kita niyo po, ang paningin niya na talagang parang wala nang ginagawa ang Panginoon sa kanya.
Verse number 9. He hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my paths crooked. Verse number 11. He hath turned aside my ways and pulled me in pieces. He hath made me desolate. Feeling niya talaga alone na siya. Verse number 12. He hath bent his bow. He hath bent his bow and set me as a mark for the arrow. Could you imagine? Ganyan ang tingin niya. Na ang tingin niya nasa sa kanyang sarili, na yung parang isang ang Diyos, parang titira na. Nakabend na yung bow, mga kapatid. At siya yung target. Could you imagine? Grabe na po yung tingin niya sa kanyang sarili. Napakababa na po ng tingin niya sa kanyang sarili. Talagang parang alone na talaga siya, mga kapatid. And in verse number 18, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Wala na siyang pag-asa. Alam niyo po kung bakit? Verse number 19, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. Alam niyo po ang dahilan kung bakit si Jeremiah may iba ng paningin sa kanyang sarili? At iniisip na nang wala ng pag-asa. At iniisip niya parang wala ng kalutasan ng kanyang problema. Sa kadahilanan, alam niyo po, ang sabi ng Bible, remembering mine affliction and my misery. Sa kadahilanan, ang laging naglalaro sa kanyang isip is the affliction that he was experiencing, mga kapatid. Yun ang naglalaro sa kanyang isip. Mga kapatid, nabanggit ng ating mahal na pastor. Ano po yung preaching niya ng umaga? Ano pong title? Kasi po nakakaalala. The hardest battlefield. The hardest battlefield in life. Saan yun? Sa isip. Mga kapatid, pag inisip mong talo ka, matatalo ka talaga. Pag inisip mong walang pag-asa, wala na talaga. Kaya mga kapatid, mag-isip po tayo ng tama. Amen. Mga kapatid, sir, mag-iisip ka lang, okay na. Goods na mag-iisip ka lang, okay na, wala na problema. Mga kapatid, pag pinag-aralan niyo po ito, wala naman nagbago sa Diyos eh. Kung pag-aaralan niyo, wala naman nagbago sa Diyos. Ang Diyos ay faithful pa rin. Ang Diyos ay meron pa rin forgiveness. Ang Diyos ay nagagalit, pinaparamdam niya, mga kapatid, ang kanyang pagpapalo. Pero andun pa rin ang pagpapatawad ng Diyos. Pero si Jeremiah, tinuldukan niya na ang kanyang sarili that my hope is perished from the Lord. Bakit? Could you imagine? Ang naglalaro kasi lagi sa isip niya. Pag sabing remember, it has something to do with our mind. Anong naglalaro sa isip niya? Mga bagay hindi makatutulong para makapaglingkod siya sa Diyos. Kundi mga bagay na makatutulong para siya ay ma-paralyze na sa gawain ng Panginoon. Could you imagine? Isa siyang propeta. At kung isang propeta pa lamang, ang ina-highlight ng isang propeta, mga kapatid, ay discouragement. May mga nakatingin sa kanya. Anong i-highlight din ng mga taong nakatingin sa kanya? Discouragement. Bakit dati nagagawa niya namang magpatuloy kahit merong discouragement? Bakit dati nagagawa niya naman maglingkod pa rin sa Panginoon at hindi magsalita ng mga negative, mga bagay na nagpapatunay na nangihina siya despite of those problem na kanya na-experience. Pero bakit dumating sa punto? Talagang bumagsak siya. Bakit? Yung kanyang pag-iisip. Kaya mga kapatid, hindi naman nagbago ang Diyos. Amen. Ang nagbago lang ay yung pananaw ni Jeremiah. Amen. Ang nagbago lang ay ang pananaw ni Jeremiah. Kaya in verse number 21, this I recall. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Sa kabila ng dumating na sa punto ni Jeremiah na nawala na siya ng pag-asa sa kadahilan ng sa hindi tamang paggamit ng isip, mga kapatid. Pero by the grace of God, in verse number 21, this I recall to my mind, therefore, have high hope. Salamat na lamang. Parang nagulat siya. Parang, alam ko naman si Jeremiah, grabe yung endearment niya ng Panginoon. Talagang, mga kapatid, papatunay lang to, walang malakas sa atin. Si Jeremiah na yan, mga kapatid. Si Jeremiah na yan. Walang malakas sa atin.
Pero sa panahon na nanghihina tayo, please, wag naman po nating i-highlight ang discouragement. Sa kadahilan ng hindi makatutulong yan para tayo po ay lumago. Hindi makatutulong yan para tayo po ay maging blessing sa ating kapwa Kristiyano. Hindi makatutulong yan para ma-accomplish ang purpose ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay pwedeng ma-discourage. Each, every one of us, mga kapatid, can be discouraged. Pero mga kapatid, wag mo naman i-highlight yung discouragement. Wag mo naman i-highlight. Wag mo naman isang tabi yung attributes ng Panginoon. Salamat na lamang sa kabila na nangyari kay Jeremiah. Naalala niya pa rin ang attributes ng Panginoon. Amen. Anong attributes? Verse number 22. It is, anong kanya ni-recall? Pag sinabing recall, to bring back to mind. Maaring nawala, na isang tabi. Kumbaga, hindi na yun na-highlight sa kanyang isip. At mayroong pumalit. Anong pumalit? Remembering mine affliction. Talagang punong-puno na. Punong-puno na ng discouragement ang isip ni Jeremiah. Tandaan niyo po, pag na-discourage ka sa isip mo, na punong-puno ng discouragement, mga kapatid, hindi ka makakagawa ng tamang desisyon. Lagi siya sabi ng ating mahal na pastor, don't make a decision out of your confused mind. Ito mas matindi to. Talagang discouragement, totally discouragement talaga. Pero by the grace of God, sabi ng Bible, this I recall. Anong ibig sabihin ng recall? To bring back to mind. Nasa isip niya yan dati. Kaya masaya siya naglilingkod sa Diyos. Tama ang pananaw niya sa Diyos dati. Amen. Hindi nagbago ang Diyos. Nawala lang sa eksena ng isip niya ang Diyos. Amen. Ngayon, binabalik na ni Jeremiah. To bring back, mga kapatid. To bring back to mind. Verse number 22. It is, ano mga naalala niya at ano mga bumalik sa kaisipan niya. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat na lamang na alam niya, kilala niya, ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. Ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran ay isang merciful na Panginoon, isang compassionate na Panginoon, at isang faithful na Panginoon. Isip lang pala problema mo, Jeremiah. Isip lang pala. Maging honest tayo. Maraming pagkakataon na di-discourage tayo. Hindi dahil malala ang problema natin, pero dahil wala na sa eksena ang Diyos sa isip natin. Hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Our God is a faithful God. Alam niyo po ibig sabihin ng faithful? Firm. Firm. It's all about firmness, mga kapatid. Pag sabing firm, not subject to change. Immutable. Unchanging God. Hindi nagbabago. Amen. Mula nung nilikha tayo, same God hanggang ngayon. Yung pa rin ang pinaglilingkuran natin. Amen. Yung Panginoon ni Jacob, Panginoon ni Isaac, Panginoon nila Noah, mga kapatid, same God na pinaglilingkuran natin ngayon. Panginoon ni Jeremiah, yun din ang Panginoon natin at hindi nagbabago. Amen. Hindi nagbabago. Pero mga kapatid, yun lang palang problema. Isip lang pala. Amen. Mga kapatid, kaya dapat seryosohin natin na papakinggan natin. Kasi mahirap dito, wala tayong maalala. Buti si Jeremiah, meron naalala. Pero anong tagpo nyo na ng Panginoon na maalala mo ang kanyang faithfulness? Anong tagpo nyo ng Panginoon na maalala mo yung kanyang mercy? Anong tagpo nyo ng Panginoon na maalala nyo yung kanyang compassionate? Mga kapatid, itong tatlong attributes na ito, mga kapatid ng Panginoon, ang naalala ni Jeremiah. Ano yung una? Verse number 21. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies. Anong naalala niya?
Lord's mercy. Kilala niya that my God is a merciful God. Amen. Ano yung pagsabing mercy? Not receiving what we deserve. Dapat consumed na kami, but we are not consumed because of His mercy and His compassion. Amen. Could you imagine, mga kapatid? Ano po ang na-experience natin, mga kapatid? Alalahanin natin kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan, kala natin, ang tindi na ng problema natin. Pero kung alalahanin natin, kung gaano ka-merciful ang Panginoon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, malili tayo sa problema natin. Ano po ba pinakamatinding problema po natin? Na sinalba tayo doon ng Diyos because of His mercy? Yun tayo po'y mapunta sa impyerno. Alam niyo po ba, naalala pa po ba natin? Totoo pa ba sa ating isip na tayo pupunta sa impyerno? We are all bound to what? Hell. And hell is a real place. Yung iba tinatawanan ng impyerno, ang tanong ko, bakit pa kaya si Kristo bababa sa lupa? Mamamatay, ililibing at muli mabubuhay. Kung wala naman palang impyerno, anong babayaran dito? Utang? Anong babayaran dito? Saan kayo liligtas sa pagkagutom? Saan kayo liligtas? Sa utang mo sa Bombay? Hindi. Ililigtas tayo sa pinakamalalang kalagayan natin doon sa impyerno. There is no such worse place than hell. Wala na mas patindi pang lugar kaysa sa impyerno. And even the condition of your life right now ay hindi titindihan sa impyerno. Pero could you imagine? Because of the Lord's mercy. Niligtas tayo doon? Niligtas tayo doon? Anong ibang tatapat mo na problema ngayon? Para sabihin mong, dito na lang ako. Alam niyo po ba yung problema? Ipaparalyze ka niya. Pero bakit? Anong pinoksyon niya sa paglago? Eh pag na-paralyze ka na, paano ka palalago? Pag totally discouraged ka na, paano ka palalago? Not until na gawin mong ginawa ni Jeremiah. Na muli mong alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, it's all in the mind. Isipin natin, may plano ang Diyos. At ang gusto po ng Diyos ay lumago ang bawat isa po sa atin. Kailanman hindi pinalano ng Diyos, mananatili lang tayo dito na tagaw po. May plano ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay gamitin ng Panginoon. Paano tayo gagamitin ng Panginoon if we are discouraged? Di ba tayo nagpapasalamat every time ng ating mahal na pastor nagpipreach dito? Puro encouragement. Amen! At alam mo ba, pag yung mensahe, pag nakikinig ako ng mensahe kay pastor, sa totoo lang, lutang na lutang ang Diyos. Di ba, ang ganda pag nakikinig ka ng mensahe, iba yung mensahe na ang Diyos ang lumulutang eh. Talagang maraming yung conviction, ramdam mo ang Panginoon eh. Amen? Ramdam mo. Iba pagka ang Diyos ang itinataas eh. Kapatid, wag natin tapusin sa pakiramdam lang. Dapat pagkaroon nyo ng bunga. Amen? Eh mga kapatid, could you imagine? Salamat na lamang naalala ni Jeremiah yung mercy ng Panginoon. Teka lang, bakit masyado ako nagdudwell sa negative? Teka lang, ito pala, may ginawa sa akin ng Panginoon. Tapos ito lang, dati naman kaya ko naman yun ah. Pero bakit yun parang, ang dali ko na upa-offend. Ang dali ko nang manghina. Ang dali ko na ma-discourage. Konting sagi lang, galit na ako. Bakit ngayon parang mainitan ang ulo ko? Bakit ngayon parang hindi ko na makita ang kapurihan, ang kadakilaan ng Panginoon? Parang nakikita ko na lang lagi kamalian ng mga kasama ko. May problema ka na. At parang hindi mo na nakikita ang faithfulness ng Diyos. Parang hindi mo na nakikita ang mercy ng Panginoon. Parang hindi mo na nakikita ang napakagandang mga attributes ng Panginoon. Meron ka ng ibang nakikita. Pag-aralan natin, bakit ganito? Bakit si Jeremiah dumating sa punto na gano'n para kalang aping-api? Nakatutok daw siya daw yung target. Grabe naman yun. Grabe naman tingin niya sa Panginoon. Grabe naman. Ganun ba ang Panginoon natin? Na pag nagkamali tayo, ididiin pa tayo? Hindi. Ang Panginoon natin, pag nagkamali tayo, maramdaman lang natin na mali tayo. At humingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos. Hindi dahil sa kinukonsiti tayo ng Diyos. Mga kapatid, sa isip, sa salita, sa gawa, nagkakamali tayo. Ang sa Panginoon lang, siguro sabi ng Panginoon, masyado ka madrama, Jeremiah.
Isa lang naman problema mo, hindi ka na nag-iisip ng tama. Hindi pa, pag pinag-aralan nyo, wala pong iba talaga. Isip lang ni Jeremiah nagkaroon ng problema. Kaya mga kapatid, hindi magbabago ang Diyos sa pananaw natin, ayon sa pananaw natin. Kahit anong pananaw natin sa Diyos, mga kapatid, yan na yan. Ang magandang baguhin natin, yung pananaw natin. Huwag natin baguhin ang paningin natin sa Diyos dahil sa mali nating pananaw. Pahintulutan natin baguhin ng Diyos ang ating maling pananaw sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang pananaw sa Diyos. Amen! Mga kapatid, hindi tayo kawawa. Mga kasama kong full time, hindi tayo kawawa. Hindi tayo kawawa. Hindi tayo left behind. Hindi tayo, mga kapatid. Gusto ko lang, mahal ko yung mga full time eh. Sir, hindi mo kami mahal. Hindi, mahal tayo lahat ng Panginoon, kaya mahal ko rin po lahat. Lahat tayo mahal ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa akin mga kapwa full time, hindi ka nakakaawa. Pag ikaw ay pumunta sa area, hindi ka nakakaawa. Ikaw ang kailangan ng tao. Ikaw ang kailangan ng tao. Ikaw ang kailangan ng tao. Kaya huwag ka magmukhang kawawa. Pag pupunta ka sa area, ipakita mo na meron kang dala-dala na wala sila. Sa sino man na naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo kawawa. Kahit tirik ang araw naglalakad ka dyan, hindi ka kawawa. Sila ang nakakaawa. At dahil sila ang nakakaawa, ayusin natin sa kadahilanang sila ay umaasa lang sa atin. Kapatid, ang daming unbeliever dyan ngayon, nagkakasasasa sila sa pera. Pero kung imagine, saan sila dinala? Senado pa rin. Lalakad sila dyan, daming gwardya. Patunay yun na walang security. May security sila sa isip. Hindi na kayang secure ng mga gwardya nila, yung mga security nila, yung isip nila. Naglalaro na yung lahat ng pagiging tamang hilalan nasa isip na nila. Could you imagine, kawawa sila. Sino pag-asa naman ngayon? Tayo naghahayag ng salita ng Diyos. May pera sila pero wala silang peace of mind. Pero di ba tayo nagpapasalamat? Wala man tayong pera. Di pala walang pera, mayroon tayong pera. Ako may 20 po ako dito. Lahat tayo may pera. Yun na lang, lahat tayo may pera, hindi nga lang malaki. Katulad ng pera nila. Pero mga kapatid, may peace of mind tayo. Ipagpapalit mo yung laki na, ano ba naman? Ano bang meron sa malaking bahay? Yung malit ka na bahay, hindi mo malinis. Yung malaking bahay pa. Mga kapatid, may matulugan. Ako ang nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kamakailan, may blessing po kami natanggap ng aking asawa. At kami po ay lumipat. At bagong-bago po yung nilipatan namin. At salamat sa Baptist Builder, Sir Rafi, maraming salamat po. At sa mga nagtrabaho po, at ngayon doon na po kami nag-i-stay. Hindi na po kami yan. Doon kami nag-i-stay, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat na sabi ko, usap kami ng asawa ko, sabi ko, blessing. Wala tayong pambayad. Ganda-ganda nito, wala tayong pambayad. Wala tayong wala tayong pera, pero ang Diyos natin meron. Wala tayong kakayanan, pero ang Diyos natin may kakayanan. Alam niyo po, masarap na mumuhay ka, nakitang-kita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi ko sabing malaki, pero yung may matulugan ka lang, okay na yun. Amen. May matulugan ka lang na aircon, okay na yun. Amen. Hindi po kami nag-aircon. May hina po kami ng aking asawa sa aircon. Hindi, mga kapatid, may matulugan dyan. Kitang-kita mo. Huwag natin palalagyan. Hindi na. Hindi. Sir, baka maya. Hindi po talaga kami, ang aking asawa, hindi po kami nag-aircon yan. Okay, pag may kasama lang kami, dyan sila mama, yun lang. Hindi na kaya ng powers eh. Okay, pero pag kami lang po, okay na po yan. At mas maganda ma-feel ko yung Panginoon sa buhay ko. Amen. Pero kung may aircon, okay na din naman. Joke lang. Hindi, joke lang po. Pero mga kapatid, sabi ko, ang daming blessing. Ang daming blessing. Pangit naman yun. Kaya nakaraan, gawa tayo ng video. Kasi hindi ako pwedeng manahimik na hindi kami gagawa ng video at magpapasalamat sa ating mahal na pastor. Gawa kami ng video. Salamat ako sa ating mahal na pastor. At may natirahan kami, biyaya ng Panginoon. May tinitirahan po kami sa Ascom, pero malayo po eh. Kaya gusto ko dito po ako sa church. Pero mga kapatid, ang ibig ko na sabihin, mga kapatid, ang dami mo pwedeng tingnan na mag-i-encourage sa'yo. Amen. Bakit?
magtsatsaga ka, mga kapatid, ano yung sabi dito? They are new every morning. Ano yung new? Yung mercy ng Diyos, yung compassion ng Diyos. Ano po yung new? Pag sinearch niyo po sa Bible Dictionary, ang ibibigay na meaning, fresh. Amen! Ba't po pagtsatsagaan yung panis? O yung mapapanis pa lamang? Eh kung ang Diyos ay may araw-araw na binibigay ng mercy sa iyo, bakit hindi mo tingnan yung mercy ng Diyos? Bakit hindi mo tingnan yung compassion ng Diyos? Bakit kailangan mong i-highlight yung pagkakamali ng kasama mo? Bakit mo kailangan i-highlight yung pagkakamali ng kasama mo? Bakit mo kailangan i-highlight ang pagkakamali ng kasama mo? Bakit mo kailangan i-highlight ang pagkakamali ng kasama mo? Sir, parang pare-pares kasama yun. Kasi magkakasama tayo dito. Amen? Bakit ganon? Ang daming pwedeng i-highlight. Baka mamaya yan pa yung nagiging dahilan para hindi ka lumago. Baka yan pa yung nagiging dahilan para ma-paralyze ka. Ayoko mag-imbo kasi nandyan si ano. May puntos ka na sana. Because of that person, hindi ka Ano? Na, ikaw yung malayang nakakulong. Ikaw yung malayang nakakulong. Bakit? Nakakulong ka sa maling kaisipan. Mga kapatid, it's time to recall the greatness of God. It's time to recall the attributes of God at walang anumang attributes ng Panginoon na magpapalayo sa atin ng Panginoon. All the attributes of God is designed upang tayo po ay lalo pa maging closer sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung gusto mo lumago, pag-focus mo yung magpapalago. Pangit yung desire mo, gusto mo lumago. Pero, ang pinagpupukusan mo, yung mga hindi pagpapalago. Amen? Could you imagine? Parang yung isang sluggard sabi, the sluggard desireth. And hot? Nothing. May desire siya. Pero, bakit walang nakukuha? Kasi ito yung desire niya, itong proseso, tamang proseso, para makuha niya yung desire niya, pero dito siya. Gusto niya magkaroon, kahit hindi nagtatrabaho, pwede ba yun? Mga kapatid, gusto natin lumago? Gusto po natin lumago? Alalahanin natin ang attributes ng Panginoon. Yung mercy ng Panginoon, mga kapatid, maglalakad ka dyan, isipin mo lang na hindi ka pupunta sa impyerno. Masaya ka na. Ikukumpara mo lagi lahat ng problema mo, ikumpara mo sa impyerno. Lahat ng problema mo, ikumpara mo sa impyerno. Sasabi mo, wala pala, kakahiya. Ito lang para problema ko. Pera. Yan mo, tagal mo ng problema yung pera, pero buhay ka pa rin. Ilang taon mo nang pinoproblema ang pera, pero buhay ka pa rin. Sa kadahilan, ang nagsusustain, hindi yung pera. Ang nagsusustain ng buhay ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Tagal mo na may problema, tagal ko na naririnig sa'yo yan. Bata ka pala, problema na yung pera. Hanggang ngayon, lola ka na, lolo ka na, problema mo pa rin, pera. Tama po ba? Tanungin mo pa rin, yan pa rin ang problema, pera. Di ba? Kaya mas magandang walang pera. Bakit wala kang problema sa pera? Yan mo, tingnan niyo po ang problema ngayon sa Senado. Ang dami nalang problema. Ang problema, pera, bakit mapepera kasi sila? Eh kung ikay walang pera, wala kang problema. Kung wala kang ngipin, wala kang po problema yung tututbrasyan. Ay, matay na naman tayo dito. Bob, hindi ko na itutuloy yung isa. Hindi ko na po ito. Nako, gusto ko pa pumakita si Pastor. Ito. Baka mapatalsik ako na wala oras dito. Mga kapatid, ba't pa tayo napunta doon? Ang Diablo nag-intervene, pero inaalo ko konti lang. Sabi ko, stop na. Yan. Okay, ano lang, ad-lib lang yun ha, ad-lib lang, okay. Kaya may problema ka, ikaw problema ka sa, gusto mo tanggalin ang problema mo? Tanggalin mo. Ano yun mga kapatid? Isip lang yan. Amen! Tama, may makakilala ako dito, wala na problema. Okay? Okay. Ay mga kapatid, isipan natin, itapat mo sa impyerno. Masasabi mo, wala pala to.
Ay nako, RG, isip mo lang pala yan. Minsan, kausapin mo rin yung sarili mo. Harap ka sa salamin. Alalahanin mo ulit ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kausapin mo. Evaluate mo yung sarili mo. Evaluate mo yung sarili mo. Masyado ka nagpo-focus dyan. Oo nga pala, ito ang ginawa sa'yo ng Panginoon. Ligtas ka sa impyerno. Tapos sa problemang yan, hindi ka ililigtas. Ano bang solusyon para mailigtas ka sa impyerno? Paniniwala sa Diyos. Same solution. Sa problema mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Ang pagtitiwala ba sa Diyos ay impyerno lang? Ang pagtitiwala sa Diyos ay sa lahat ng problema natin sa buhay. Applicable po yan sa lahat ng problema natin sa ating buhay. Bakit pagdating sa impyerno, tiwala sa Diyos? Pero pagdating sa financial problem, wala nang tiwala sa Diyos. Bakit pagdating sa impyerno, andun ang tiwala sa Diyos? Pero pagdating na sa material problem, family problem, wala nang tiwala sa Diyos. Kapatid, ba't nawawala yung tiwala sa Diyos? Gano'n sa ating katotoong impyerno? Kung totoo sa iyong impyerno, maging totoong maliit lang ang lahat ng bagay sa iyo. Amen. Yan ang unang attributes na naalala po ni Jeremiah. And verse number 23, 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Alam niyo compassion dyan? Love in action. Nakita niyo po, love in action. God's love is always in action. Alam niyo po ba yun? Yung buhay pa lang natin, patunay yan ang pagmamahal ng Panginoon. Araw-araw ka nabubuhay, araw-araw na kumikilos ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen! Could you imagine? For God so loved that He gave His only begotten, that whosoever believeth in should not what? But have everlasting. Pagmamahal ng Diyos, kaya ka naligtas. Maglalakad ka dyan, may mindset ka na anak ako ng Diyos. Paano ka naging anak? Sabi ng Biblia, but as many as what? Bakit may tinanggap ka? Kasi mayroong nagbigay. At ang pagbibigay na yon, bunga yun ng pagmamahal. Sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. Yung binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, may pagmamahal yun. Amen! Amen! Noon pa lang nakikinabang na tayo sa pagmamahal ng Diyos. And up to this time, nakikinabang tayo sa pagmamahal ng Diyos. At araw-araw nakikinabang tayo sa pagmamahal ng Diyos. Because the Bible says, ano po sabi? They are new. Araw-araw bagong pagmamahal ng Diyos. Araw-araw fresh, hindi yung frozen. Hindi yung parang binili sa palengke na 3 linggo na dun. Yung karton, kulay itim na. Pag binagsak sa'yo, sira ang tiles. Pag binagsak sa sira ang tiles, sira ang sobrang frozen. Na pag kinain mo, talaga naghihiwalay na. Ano yung kinain na parang pulbura na lang? Di ba? Pag fresh, yung parang dikit, para taga sila eh. Di ba? Pag fresh, ay talaga naman. Iba talaga eh. Ako, alam ko, hindi man ako mahilig magluto, pero mahilig kasi ako kumain eh. Kaya alam ko kung anong fresh, alam ko yung hindi fresh. Sa kahilig kang kung kumain, abisado ko na yung pagkain kahit nakapikit. Kilala ko na nagluto. Ay, si ano nagluto nito, maalat. Ay, ito matabang kilala ko na. Ano ba? Bakit sanay tayong kumain? Hindi tayo sanay magluto. Alam mo, iba yung fresh. Mga kapatid, huwag tayo magtyaga-tyaga sa mga mapapanis na. Huwag tayo magtyaga-tyaga sa mga pwedeng ikasira ng ating tiyan kung may fresh naman na inaalok ang Panginoon. Kaya nasisira ang Kristiyanong buhay natin. Pinagtsatsagaan natin yung mga sira na sumisira sa atin. Mga kapatid, ang pinakamaganda, hanapin mo yung pinirepare ng Diyos para sa iyo. Ang pinirepare sa iyo ng Diyos, ito, yun ang pinagpupukusan mo. Discourage ka tuloy. Ito, yung mercy ko, laging bago. Yung compassion ko, laging bago. Amen! Amen! Mga kapatid, ang sarap mamuhay. Ang na-highlight ay ang attributes ng Panginoon. At malaking bagay po yan for us to grow in our Christian life. Tingnan natin, bakit nagiging stagnant tayo sa ating Christianity?
sa ating Kristiyanong buhay. Tingnan natin, baka may mali tayong pinagpupukusan. Baka mayroong maling naglalaro sa isip natin. It's all in the mind. Baka may maling naglalaro dyan. Baka kung sino-sinong tao ang nasa isip mo. Pag nakita ko yun, talagang na ano, bakit naman kasi yan ng tutulugan na nakikita mo pa rin siya. Pag gising mo, ang mahirap dito pag tingin mo sa salamin, nakita mo siya, magkamukha pala kayo. Yun ang pinakamahirap. Kung magkamukha kayo, mga kapatid, sumigaw ka. Na-open ka tuloy sa sarili mo. Grabe ka naman. Masyado ka naman sa sarili mo. Mga kapatid, maganda pagdilat mo, nakita mo kagad faithfulness ng Diyos. Pagdilat mo, wow, mercy ng Panginoon. Amen? Do you think hindi ka matcha-challenge? Hindi ka matcha-challenge pagsimba? Hindi ka matcha-challenge paglingkod sa Panginoon? Hindi ka matcha-challenge magsolwinim pag nakita mo ang resulta ng mercy at ng compassion ng Diyos sa taong pupuntahan mo sa area. Amen? Sa mga taong dinidisciple mo, di ba? Pag may dinidisciple ka, wow, biyaya ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon sa buhay ng taong to. Lalo ka na-challenge. Lalo ka na-challenge. Amen? Bakit? Dumadami. Talagang kitang-kita ko. Kitang-kita ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, pag-focusan natin yung mga bagay na mag-challenge sa atin. Kay Jeremiah, tingnan nyo, saan siya dinala? Wala lang, discouragement lang. Pero salamat, may naalala siya. We still have time at tayo patuloy pinagkakauluban ng Panginoon ng tsansa na alalahanin natin yung mga bagay na magpapalakas sa atin. Amen. Last, verse number 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Isa pang attribute ng Panginoon na kailangan nating alalahanin, yung faithfulness ng Diyos. Amen. Our God is a faithful God. Hindi siya kailanman nagkulang, mga kapatid. Hindi siya kailanman nagkulang sa atin. Faithful ang Diyos. Fix ang Diyos, mga kapatid. He will never leave thee nor forsake thee. At hanggang ngayon, mga kapatid, may problema ka pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen. May problema ka pero hindi ka ba nagpapasalamat? May simbahan ka. May problema ka pero hindi ka ba nagpapasalamat? May pastor ka? May problema ka pero hindi ka ba nagpapasalamat? Meron kang area leader na pwedeng lapitan. May problema ka, mga kapatid, pero may mga taong itinalaga ang Diyos para sa iyo, para matulungan kang masolusyonan ang iyong problema. Sa kadila ng ang Diyos ay faithful sa iyong buhay. Minsan di lang natin makita ang faithfulness ng Diyos kasi may iba tayong tinitingnan. Mga kapatid, tingnan natin, pag-aralan, bakit ito pa rin ang Christianity ko? Ang Christianong buhay ko? Bakit ito pa rin ang level? Bakit parang hindi ako lumalago? Bakit parang ito? Yung may problema po sa ating financial, mga kapatid, it's time. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon. Kasi balang araw, yung problema mo, pag namatay ka, wala na lahat yan eh. Pero ang Diyos natin, hindi mawawala. Amen! Ang matindi nito, ipinagpalit mo ang Diyos dahil sa problema mo, financial. Ipinagpalit mo ang Diyos, wala ka ng time sa Diyos. Hindi ka na makita sa church. Kakahabol mo. Sa sistema ng mundo. Pero ang matindi nito, either ikaw ang iiwan ng pinagpupukusan mo na yan, o yan ang, ikaw ang mangiiwan. Pero kailanman, mga kapatid, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen! Amen! Mga kapatid, walang malalim po sa pinag-uusapan natin. It's all in the mind. It's high time for us, mga kapatid, to recall those attributes na mag-i-encourage sa atin na maglingkod sa Panginoon. Amen! Ang sarap kaya. Maglalakad ka dyan, dapat nasa isip mo yung kadakilaan ng Panginoon. May problema ka, pero ikaw yung may problema na may Diyos. Pagpatuloy muna natin, tapusin na po natin dito. Tingnan niyo po. After realizing, mga kapatid, na meron pa lang siyang Diyos na merciful, compassionate, and faithful, verse number 24. The Lord is my portion. Wow. The Lord is my portion. Saith my soul. Therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him.
It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Ay, kita niyo po, sunod-sunod niya mga kapatid. Verse number 31, for the Lord will not cast off forever. But though he cause grief, bagmat papahintulutan ka, makaramdam ka na konting sakit, pero sabi, yet will he have compassion according to the multitude of his multitudes. Hindi na uubusan, mga kapatid ng Diyos, hindi na uubusan ng mercy ang Panginoon. For he that not afflict willingly nor grieve the children of men. Ayaw ng Diyos, pero pinahintulutan ng Diyos. For our learning. For our own good, mga kapatid. Salamat, iba na ang paningin sa Diyos. Kanina, talagang wala na eh. Puro na lang negative. Pero ngayon, sinabi niya pa rin may problema. Pero may ano na siya palagi. Pero nandiyan ang Diyos. Amen! May sakit. Pero kanina, puro ano talaga yun. Nakatutok na daw sa kanya yung masyadong emotional eh. Kawawa naman ang bibi. Bibi Jeremiah. Mga kapatid, minsan, di ba, nakakatawa pero minsan, nagbumukhang bata tayo pag mali ang nasa isip natin. Kaya minsan, matatawa na lang tayo sa sarili natin, nagawa ko yun. Kaya naman sa Panginoon. Brad, sorry sa nagawa ko. Isip lang pala. Amen. Tingnan niyo po nung lumalabas na sa bibig ni Jeremiah. Verse number 40. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Amen. Kapatid, ano man nangyayari sa buhay mo? Maaaring na-pin down ka for a moment ng diablo. Pero mga kapatid, may Diyos ka. Amen. May Diyos ka. Kapit lang ulit. Amen. Kung dinala ka dati sa masayang paglilingkod, kaya ka ulit dalhin ng Diyos sa masayang paglilingkod. Anumang naging problema mo, anumang naging kasalanan mo, isa sa attribute ng Diyos, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen. Amen. Ang Diyos ay nagpapatawad. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Mga kapatid, kung tuloy-tuloy ka nakikita mo pagbagsak mo na yan, pwede ka naman mag-U-turn. At muli kang bumalik sa kalooban ng Panginoon. Amen. Verse number 41. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Nakita niyo po? Nakita niyo po lumalabas sa bibig niya? Anong problema? Isip lang talaga. Amen. Isip lang. Ang nagbago ng kanyang salita, kailan nagbago yung kanyang salita? Yun nagbago ang isip niya. Kailan nagbago ang kanyang decision? Yun nagbago ang kanyang isip. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong ginawa mo ng decision. Maaaring gumawa ka ng decision na papalayo sa church. Papalayo sa iyong ministry. Kung ikaw ay Bible student, you're about to quit na sa pag-aaral sa Bible school. Mga kapatid, mag-U-turn ka. Amen? Huwag ka tumuloy-tuloy kasi hindi mo magugustuhan ang dulo niyan. Ang magpapipigil lang sa'yo para mag-U-turn ka, pride. And pride always goes before what? Distract. Ano magpapahinto lang sa'yo yan? Ang sige, tuloy mo na lang. Sige na. Mga kapatid, kung sablay ka, huwag mo na ituloy-tuloy. Amin ng Panginoon, nagkamali ako. Panginoon, nagkamali ako ng focus, pero Panginoon, gusto kong bumalik sa iyo. Amen! Amen! Let's recall, mga kapatid. Let's recall the attributes of God. Alalahanin lang natin attributes ng Panginoon, may malaking mangyayari sa buhay natin. Amen! May malaking mangyayari. I hope and I do believe meron po tayo natutunan at tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. At kausapin po natin ang Panginoon sa bahagi po ng mensahe na kinausap tayo ng Panginoon. Let's make a commitment.
Diyos, mapagpala po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras po na ito. Salamat, Panginoon, sa natapos na paghahayag ng inyo pong salita. Salamat kay Sir RG ninyo pong ginamit. Tunay nga po, Panginoon, na para kami po'y lumago sa aming buhay Kristiyano, Panginoon, ay patuloy po namin kayo makilala sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa mga ganitong klaseng mensahe na patuloy po nagre-remind po sa amin paano po kami lumago sa aming pananampalataya po sa inyo. Salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain Sir RJ at ang kanyang family, Panginoon, at mga ministries na ipinagkalob niyo po sa kanya. Salamat po. Lahat po ng papuri ay binabalik namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, are we blessed with that message? Amen. Great message. Amen.